Patakbong nagtungo si Irene sa mini-office ni Angeline. Ito ang amo ng yumaon niyang ina na kinupkup siya. Naroon sila sa mansyon ng mga Dilerama. "Bakit niyo po ako pinatawag, ma'am?" Tanong niya nang makatayo sa harap ng ginang. "Please stop calling me Ma'am Irene. You're part of my family now. Just call me Mommy, okay?" "Hindi po kasi ako sanay." "Masasanay ka rin. Pinatawag kita para sa mahalagang bagay. Dahil sa sakripisyo ng nanay mo ay buhay pa ako hanggang ngayon. At gusto kong mabigyan ka ng mas magandang future bilang pasasalamat ko." "Na-appreciate ko po ang tulong ninyo. Sobrang nagpapasalamat ako kasi kinupkup niyo ako at pinaaral. Sapat na po yun bilang pagtanaw niyo ng utang na loob sa nanay ko." "Yeah, but there's more, Iha." Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok ang inakala niyang si Jason na bunsong anak ni Angeline. "Hi, Mom." Nakangiting bati ng lalaki. Kaagad lumapit sa ginang at humalik sa pisngi ng ina. Natigilan si Irene nang mapagtanto na ang lalaki ay si Jeric, ang panganay na anak ni Angeline na nag-aral sa London. "Tamang-tamang dating mo, anak. Ngayon ko palang kakausapin si Irene para sa plano ko. Alam mo na yon, kaya tulungan mo akong kumbinsihin siya," ani Angeline. Pumihit naman paharap si Jeric kay Irene. Sinuyod pa siya nito ng tingin. "So, ikaw na pala si Irene na takot sa caterpillar? In fairness, ang ganda mo na. Pumuti at hindi nagalisin," sabi nito na nagpainit sa kanyang ulo. "Jeric, tumigil ka nga." Sita naman ng ginang. "I'm just telling the truth, Mom. Kamunti ko nang hindi makilala si Irene. Nagkalaman din siya, may hugis na ang katawan. Hindi katulad noon na patpatin." Patuloy ng binata. Tinitigan ni Irene ng mahayap ang binata at humalukip-kip. Hindi niya makalimutan ang pambubuli nito sa kanya noong 13 anyos siya at bagong salta sa bahay ng mga ito. Kahit ang uod ay nagkakaedad at may evolution, period, mas mabilis nga lang kasi maiksi ang lifespan nila. "Natural, ganun din ako. Ilang taon ka bang nawala rito sa bahay?" Palatak niya. Tumawa ng pagak si Jeric. "Oo nga pala, 8 years ako nasa London at nag-aral ng business management. Nung nagbakasyon ako rito ay wala ka kasi sumama kayo ni Jason kay Lolo na nagbakasyon sa probinsya. At mukhang nagbago na rin ang ugali mo ah. Hindi ka na mahiyain at iyakin." Tumalim ang titig na Irene nito. "Jeric, huwag mong asarin si Irene. Baka mapurnada na ang plano natin." Inis na awat ni Angeline sa anak. Umupo naman sa couch si Jeric at nagdikwatro. "Okay, sabihin niyo na kay Irene ang plano niyo, Mom." "Maupo ka muna, Irene," sabi naman ng ginang sa dalaga. Lumuklok siya sa kaharap nitong Celia. "Ano po ba ang plano niyo, Ma'am?" Kabadong tanong niya. "Since 25 ka na, I think it's a perfect time for you to get married. I promised your mother before she died that I would guide you and help you find the right guy to marry. And I chose Jeric to be your husband," sabi ng ginang. Nawindang si Irene at marahas na nilingon si Jeric na nakatingin lang sa kanila. Ako? Ipapakasal niyo po kay Jeric?" Gilalas niyang untag at itinuro pa ang sariling dibdib. Ibinalik din niya ang tingin sa ginang. "Yes, Iha. And Jeric already agreed to me." Bakit siya at hindi si Jason? Mas gusto ko po si Jason at saka 1 taon lang ang tanda niya sa akin. Dismayadong saad niya. Matagal na kasi niyang crush ang bunsong anak ni Angeline kasi mabait ito sa kanya. Na-distract siya ng halakhak ni Jeric. "Hey, 5 taon lang ang tanda ko sa'yo. Age doesn't matter. At bakit mas gusto mo si Jason, Irene? He's a bisexual." "Hindi bisexual si Jason. Mabait lang talaga siya at friendly. Ikaw lang naman ang nagsasabi niyan sa kapatid mo." Depensa niya. "But Jason treats you as his little sister. Maging thankful ka na lang kasi pumayag akong pakasalan ka kahit hindi kita gusto. I made a promise to Mom, so I need to agree with her decision." Uminit na ang bumbunan niya. "Lalong hindi rin kita gusto, no? Pasakit lang ang dadanasin ko sa'yo." "At bakit mo nasabi yan?" "Aware ako na papalit-palit ka ng girlfriend. Playboy at arrogante ka." "Huwag mo akong huhusgahan, Irene. Puro negative lang ang nakikita mo sa akin kasi noon pa'y ayaw mo na sa akin." "Paano kita magugustuhan? Wala kang ginawa kundi asarin ako at takutin." "Tama na." Pigil ni Angeline. Tumahimik naman sila. "Irene, alam kong mahihirapan ka mag-adjust sa ugali ni Jeric. Pero kilala ko ang anak ko. Oo, naging playboy siya pero parte lang yun ang pagbibinata niya. At pinatunayan naman niya sa akin na kaya niyang tumino. Once kasal na kayo, hindi ko hahayaang masira ang pagsasama niyo. Mananagot sa akin si Jeric kapag sinaktan ka niya." Ani Angeline. "Pero nakakainis po si Jeric, Mommy." Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Natawa pa si Jeric. "See?
You call my mother mom now, meaning you agreed to be my wife. Mapang-asar na sabi nito. Pinukol niya ng matalim na titig ang binata. Huwag kang assuming, singhal niya rito. Irene, nahahalata ko ang paghanga mo kay Jason pero alam mo naman kung anong priority ng anak ko na yon. He's busy pursuing medicine. At tama si Jeric, kapatid lang ang turing sa'yo ni Jason. Sabad naman ni Angeline. May banayad na kirot sa kanyang puso nang maisip na tama ang ginang. Kapatid lang naman talaga ang turing sa kanya ni Jason. Pero ayaw ko po kay Jeric, nakasimangot niyang sabi. Ginagap ng ginang ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Anak, sang yun ay ayaw mo pa kay Jeric. Just give him a chance and allow time to help you realize some things. People change and we can't judge them based on how we knew them in the past. And this opportunity is not just for my promise to your mother, but also for your better future. Hindi ka na iba sa amin at itinuring kitang prinsesa ng pamilya ko kasi hindi naman ako biniyayaan ng anak na babae. Sobrang saya ko na dumating ka sa buhay namin at gusto kong mas lumalim pa ang connection mo sa amin. Matiim siyang tumitig sa ginang at naisip ang mga naitulong nito sa kanya. Ipinaglaban siya nito sa abusado niyang ama na gusto siyang ipambayad sa utang. Nakulong ang tatay niya sa kasong pagpatay sa kainuman na nakapikunan. Para po sa inyo at sa lahat ng tulong niyo, tatanggapin ko po ang desisyon niyo. Pagkuwan ay pasya niya. Ngumiti na ang ginang at tumayo. Nilapitan siya nito at niyakap. Thank you, Iha. Don't worry. Hindi naman obligadong gampanan mo kaagad ang tungkulin mo bilang asawa. Take your time to adjust. Tumango lamang siya. Sige na, ituloy mo na kung ano man ang ginagawa mo. Pagkuwan ay sabi pa ng ginang. Tumayo naman si Irene at sinaglitan ng irap si Jeric. Nginitian lang siya nito. 2 linggo lang ang preparasyon ng kasal at nanaig ang gusto ni Irene na sikreto ang kasal. Bakit ayaw mong ipaalam sa public ang kasal natin, Irene? Tanong ni Jeric nang pauwi na sila mula simbahan. Sabay kasi silang nagproseso ng requirements para sa kasal. Hindi naman ako celebrity para ipangalandakan na ikakasal ako, no? Mataray niyang wika. Nakaupo siya sa tabi ng binata at ito ang nagmamaneho ng kotse. Kailan mo ba ako kakausapin na hindi nagmamaldita, ha? Kahit nasa bahay tayo, parang hindi mo ako nakikita. Angal nito. It takes time to adjust, ika nga. At hindi madaling mag-adjust sa katulad mo, Jeric. Ano bang problema mo sa akin, ha? Marami. Hindi ako naniniwala na tumino ka na. Bawat silip ko sa social media account may iba't ibang babae ang kasama mo. Tumawa ito ng pagak. Porke ba may kasama akong babae ay girlfriend ko na? Ang kumpanya namin ay cosmetic manufacturing at karamihan ay for girls. Of course, we need more models to promote our brands. At bilang CEO ng kumpanya, kailangan alam ko rin makisama sa mga brand ambassador. CEO ka na? Manghang untag niya. Yes, last year pa ako na-appoint ni Mommy bilang CEO at presidente ng kumpanya. Pero una kong pinamahalaan ng Europe branch. Nag-resign na kasi ang dating CEO at ngayon ay pumayag si Mommy na ako na mamahalan na buong kumpanya. Kainis, nilipat pa naman ako sa main branch ng kumpanya dito sa Valenzuela City. Teka, ano na bang tinapos mong kurso? Sabi ni Mommy, magpo-proceed ka ng medicine. Hindi na matutuloy kasi iniwan na ako ni Jason. Nasa US na siya at sabi niya dito na lang ako at wag kong iwan si Mommy. Kaya natenga ako sa BS Psychology at nag-aral na lang ng Business Administration. Iiling-iling nang umiti si Jeric. Talagang mas gusto mo si Jason, ano? Pansin ko noon pa na mas komportable ka sa kanya. Siguro kasi mabait siya at pinagtatanggol ka sa tuwing inaasar kita. Now you know kung bakit mas gusto ko si Jason. Humalakip-kip siya. Hindi na umimik ang binata at nag-focus na sa pagmamaneho. Sabado ng umaga ang kasal ni Irene at Jeric sa simbahan. Iilang kaanak lamang ang inibita nila at malalapit na kaibigan. Dismayado naman si Irene dahil hindi nakarating si Jason. Bakit nakasimangot ka, wifey? Tanong ni Jeric habang sumasayaw sila sa dance floor ng ballroom hall ng hotel. Umiwas siya ng tingin dito. Nangako kasi siya na uuwi. Malayo ang US at hindi siya basta makakaalis sa medical school. Pero sabi ni Mommy, nagpadala ng regalo si Jason. Hindi ako interesado. Maya-maya ay kumisdot siya nang hawakan ni Jeric ang kanyang baba at inangat ang kanyang muka. Napatitig siya sa mga mata nito. I feel insulted every time you avoid me, Irene. Kanina rin sa simbahan, umiwas ka sa halik ko, kaya tenga mo ang halikan ko. Hindi ka ba proud? Maraming babae ang handang magpaalipin sa akin. Tapos ikaw, heto, parang sukang-suka ka sa akin. May gigil nitong sabi.
Pwes, ibahin mo ko sa mga babaeng tinutukoy mo, Jeric. I know my worth, and I deserve a better guy. A guy like Jason? Come on, you're my wife now. You can't change your fate. I can change my fate if you dare hurt me. Sinabi ko yan sa mami mo, na kapag niloko mo ko at sinaktan, wala nang second chance. Hihiwalayan kita. Fine. Huwag ka na magalit. It's our wedding day. Please, respect. Kung ayaw mong magalit ako, huwag mo akong pilitin sa mga bagay na ayaw ko. Huwag ka rin mag-expect na magiging okay kaagad tayo dahil hindi madali. Asahan mo na taon bago kita magustuhan at naudlot ang kanyang pagtalak nang bigla siyang siilin ng halik ni Jeric sa mga labi. Dahil sa pagkagulat ay naitulak niya ito sa dibdib pero bigla rin siya nitong niyakap. Kalma, nakatingin si na mami at lolo kaya hinalikan kita. Magagalit sila kapag nakitang nag-aaway tayo. Bulong nito. Kumalma naman siya pero gigil niyang kinurot sa braso ang kanyang asawa. Ouch! Bakit ka nangungurot? Pwisit ka kasi. Enough. Let's enjoy this moment. At mamaya na tayo mag-away sa kwarto. Muli niya itong kinurot sa tagiliran naman, kaya panay ang piksi nito. Pangiting-ngiti lang ito para di sila mahalata na nag-aasaran. Gabi na natapos ang party at kaagad nagpahinga sa kanyang kwarto si Irene. Nang makapagbihis ay humiga siya sa kanyang kama. Napapapikit na siya nang may kumatok sa pinto. Irene, tawag ni Jeric. Bakit? Pasigaw niyang tugon. Open the door please. Padabog siyang tumayo at lumapit sa pintuan. Pinagbuksan niya ang makulit na asawa. Bakit ba? Anong bakit? We're married now. Kailangan mo na lumipat sa kwarto ko. Ano? Nasa iisang bahay lang tayo at masanay ako rito sa kwarto ko. Hindi naman ikasisira ng kasal natin kung magkahiwalay tayo ng kwarto Napailing ang kanyang asawa. You agreed to marry me, but you keep on avoiding me. Anong akala mo sa kasal natin? Acting lang? Sabi ni Mommy, hindi naman obligadong gampanan ko kaagad ng pagiging asawa ko sa'yo. Mag-adjust muna tayo. How can we adjust if we sleep in separate rooms? Basta. Hindi ako lilipat sa kwarto mo. Muli niyang isinara ang pinto at bumalik sa kama. Nawala na ang antok ni Irene kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang chat niya kay Jason. Nag-seen lang ito. Walang sagot kaya sinubukan niyang magbukas ng video call. Bakit ayaw mo sumagot, Jason? Dismayadong saad niya habang naghihintay sa sagot ng binata. Naputol na lang ang tawag ay wala pa ring sagot. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Napatayo na naman siya at binuksan ang pinto. Anong ibig sabihin nito, ha? Nalalaki ang mga matang tanong niya kay Jeric na may hila-hilang maleta at yakap ang una nito. Ayaw mo lumipat sa kwarto ko, kaya ako na lang lilipat dito. Anito at walang abisong pumasok sa kanyang silid. Ilang sandali siyang tulala bago nag-sink in sa kanyang isip ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Hoy Jeric, hindi pa ako pumapayag na dito ka matutulog. I don't need your approval, wifey. Huwag ka masyadong maingay, baka marinig tayo ni mommy. Binuksan na nito ang kanyang closet at naghanap ng espasyo para sa gamit nito. Hindi na siya mapakali. Ang kulit mo rin no? Maghintay ka kung kailan ako magiging ready na makatabi ka sa kama. Kailan ka pa magiging ready? Kapag expired ng matres mo? Tumawa pa ito. Sige, lilipat ako sa kwarto mo at ikaw dito. Maghahakot na sana siya ng gamit nang biglang dumating si Angeline. Anong kaguluhan to mga anak? Tanong ng ginang. Natigilan sila pareho at hinarap ang ginang. Si Irene kasi, mom. Ayaw niyang lumipat sa kwarto ko at ayaw niya rin akong palibatin dito. Nonsense ang kasal kung hindi kami magkasama sa iisang kwarto. Magagalit si Lolo kapag nilamang parang aso at pusa kaming mag-asawa. Sumbong ni Jeric. Irene, hindi mo pa talaga kayang pakisamahan si Jeric? Ani Angeline. Mommy, hindi pa kasi ako sanay nakasama si Jeric sa iisang kwarto. Mabuti sana kung hindi ako inaasar niyang anak niyo. Ikaw naman kasi, Jeric. Tigilan mo ang pamubwisit sa asawa mo. Wala naman akong ginagawa, ma'am. Sadyang mainit na talaga ang dugo sa akin ni Irene noon pa. Paano kayo magkakasundo niyan? Ay hindi niyo binibigyan ng chance ang bawat isa? Masaya ang lolo niyo at umaasa na magkasundo kayo. Baka bigla niyang bawiin ang regalo niyong rest house sa La Union. Kayo rin. Nagpanik si Irene dahil matagal na niyang gusto ang rest house ni Lolo Rodrigo sa La Union kung saan sila madalas mamasyal noon. Sorry, Mommy. Sisikapin ko pang magkasundo kami ni Jeric. Pagkuwan ay sabi niya, sige, kung may malalang problema na hindi niyo kayang lutasin, huwag kayong mahiyang magsabi sa akin, ha? Wika ng ginang. Opo.
Sige na, magpahinga na kayo. Matutulog na rin ako. Hinatid pa niya sa labas ang ginang. Pagbalik niya ng kwarto ay nadatnan niya si Jeric na nakahiga sa kanyang kama at hawak ang paborito niyang unan na strawberry. Akin na yan. Anya sabay hablot ng unan sa kamay nito. Para kang bata, Irene. Para unan lang eh. Naspoiled ka masyado ni Mommy kaya siguro hindi ka pa nakagraduate sa pagiging isip bata. Hinampas niya ito ng unan sa dibdib. Sige, asarin mo pa ako. Kakalad ka rin kita palabas. Pananakot niya. Natawa ito. Gawin mo. Talagang babawiin ni Lolo ang rest house. Tinakot din siya nito. Humiga na lamang siya sa kama at nilagyan ng makadugtong na unan sa gitna. Bakit pala gusto mong rest house sa La Union? Boring dun, Irene. Walang kapitbahay. Puro dagat. Maya-maya ay tanong ni Jeric. Doon ako maraming magagandang memories at paborito naming pasyalan yun ni Jason. Anya. Tuwid siyang humiga. Pumihit ito paharap sa kanya. So it's because of my brother again, huh? Do you really like Jason, Irene? Ilang beses ko na nasagot ang tanong na yan, Jeric. Si Jason ang umaalo sa akin sa tuwing umiiyak ako dahil sa lungkot. At saka, tinuruan niya ako kung paano malabanan ng trauma ko. Tinulungan na mapadali ang childhood healing ko. I know, but he failed to be consistent. Mali ang way niya ng pagtulong sa'yo. Imbes na matulungan kang tumapang, pinalala niya ang pagiging marupok mo. He tolerated your weakness at sinanay ka na nakadepende sa iba. Now that Jason left you behind, you lost confidence and you became weak again. Nilamon naman siya ng guilt nang maisip na tama si Jeric. Kilala na niya ang kanyang sarili at aminadong masyado siyang nakadepende kay Jason. Agree ako sa mga sinabi mo, pero mas gugustuhin ko maging ganito kaysa ipilit ang sarili ko sa katulad mo na opposite sa pagkatao ko. But admit it, most opposites are meant to be compatible. Hindi porke magkasundo kayo ng isang tao at maraming pagkakatulad ay perfect match na kayo. Minsan yun pang opposite. Kasi nga anytime may nagbabago ang tao at pwedeng magiging dalang moment na magkasama kayo. And the time will come when one of you will find a new atmosphere. Hindi na ako katulad dati na takot mag-take ng risk. I know what I want now. At wag mo kang maliitin, Jeric. Anya, tumagilid siya patalikod sa kanyang asawa. Hindi kita minamaliit, Irene. Actually, I'm impressed by your character development. Matulog ka na. Okay. Good night, wifey. Hindi siya kumibo. Isang linggo pagkatapos ng kasal ay nagsimula na si Irene sa trabaho niya sa main office ng kumpanya ng Delarama. May mga kasabay naman siyang lumipat doon mula sa branch office. Irene, nasan ang 201 file mo? Tanong ni Jessica, ang HR assistant na nakasabay niyang nailipat sa main office. Hindi ba naisama sa record na dala natin? Wala eh. Hindi ba updated CV ang hinihingi rito? O baka naman hindi ka nagpasa ng updated CV? Napangiwi siya nang maalala na nag-update na rin pala ang marital status niya at apelido. Dinadala na niya ang apelido ni Jeric sa updated record pero Romero pa rin ang gamit niya sa company ID. To-follow na lang ang updated CV ko. Hahanapin ko na lang yung luma para makita ng manager. Napasentido si Jessica. Ayan na nga bang sinasabi sa hula? Nakalimot ka na naman. Hay, ayusin mo ang CV mo. Masusungit ang staff dito, lalo ng general manager. Oo na. Sino palang general manager dito? Pagkuha na'y usisa niya. Pumesto na siya sa harap ng kanyang lamesa. Open area ang workstation nila at madadaanan papuntang elevator. Lumapit sa kanya si Jessica. Hindi mo ba kilala ang general manager? Pabulong nitong tanong. Hindi eh. First time ko lang namang ma-assign dito. Balita ko, fiancé na bagong CEO at president ang general manager. At ang CEO ay anak ni Chairwoman Angeline. Nawindang siya at napatitig kay Jessica. Seryoso ka? Oo, nakita ko siya kanina at ang ganda niya. Dati rin siyang brand ambassador ng kumpanya at sikat na model. Mariing kumunot ang kanyang noon nang maalala na may girlfriend si Jeric na ambassador ng isa sa sikat nilang cosmetic at skincare brand. Maaaring yun ang tinutukoy ni Jessica. Teka, sila pa ba? Usisa niya. Malamang sila pa rin. Sabi ng iba'y kakasal na ang dalawa. Kaya lalong magiging bossy si Ma'am Glenda. Naalala niya ang pangalan ng babae. Ito ang minsang kasama ng kanyang binan na bumisita sa branch office. Hindi pa aware ang mga empleyado na ikinasal na si Jeric at naiinis siya sa natuklasan. Playboy pala ang CEO? Paangil niyang sabi. Tinapik siya ni Jessica sa balikat.
Mag-iingat ka sa pinagsasasabi mo, baka may makarinig. Napangiti siya. Maya-maya ay dumating na nga ang CEO. Pamasid-masid pa sa workplace niya. Lahat ng empleyado roon ay bumati rito maliban sa kanya. Irene, bumati ka sa CEO. Udyok sa kanya ni Jessica. Sinipat lang niya ang CEO na palapit na sa kanyang pwesto. Saka lamang siya tumayo. Good morning, sir. Kaswal niyang bati, pasimpleng umirap sa asawa. Sinuyod naman siya nito ng tingin. Ang pangit ng uniform mo, para kang practice teacher. Sabi nito sa kanya. Napatingin tuloy siya sa kanyang uniforme. Ternong gray blouse kasi ang suot niya at abuhinding slacks. Wala pa siyang bagong uniform na katulad sa mga kasama niya. Temporary lang po itong uniform ko, sir. Mas bagay sa'yo ang black and white. Pero maroon at black po ang uniform dito. Mas gusto ko black and white. Aangal ka ba? Pasimpleng pinandilatan niya ng mga mata ang asawa. Ilang gabi na sila nitong nagbabardagulan sa kwarto, lalo na sa tuwing inaasar siya nito. Pati ba naman doon sa opisina ay kinukutya siya nito? Kayo po masusunod, sir. Sabi na lamang niya. Magsasalita pa sana si Jeric pero may babaeng lumapit dito. Biglang humalik sa pisngi nito ang babae at nangunyapit ang kamay sa braso nito. You missed my calls, babe. Nalaman ko na dito ka na mag-opisina kaya nasabik ako bigla. Sabi ng babae. Natitigilang sinipat ni Jeric si Irene. Umiwas naman siya ng tingin at napagtanto na si Glenda ang babae, ang sinasabing fiancé ng kanyang asawa. Nagka-amnesia ka ata, Glenda. Kailan pa tayo naging close? Ani Jeric sa babae. Napatingin tuloy ulit si Irene sa mga ito. Kitang-kita niya ang pag-iwas ni Jeric sa babae na biglang napasimangot. Baka ikaw ang may amnesia. Alam ng lahat na fiancé mo ko. Depensa ng babae. Hindi umimik ang lalaki at nagmamadaling lumulan sa elevator. Sinundan naman ito ni Glenda. Nang mawala ang CEO ay umugong na ang chismis sa workplace nila. Nako, war ata ang magjowa. Kita mo yun, Irene? Sabi ni Jessica. Naguguluhan na siya. Naisip tuloy niya na maaaring hindi pa nga hiniwalayan ni Jeric si Glenda at basta na lamang nagpakasal sa kanya. Baka may matindi silang pinag-awayan. Komento niya. Hindi kaya hiwalay na sila at assuming lang si girl? Ani Jessica. Hindi siya kumibo. Pagsapit ng tanghali ay nabasa ni Irene ang text sa kanya ni Jeric. Pinapupunta siya nito sa opisina nito. Pinuntahan naman niya ito. Anong kailangan mo, ha? Matapang niyang tanong nang makapasok sa opisina ng CEO. Ganyan ka ba makipag-usap sa CEO at boss mo, wifey? Nakataas ang isang kilay na saad nito. Tuluyan siyang lumapit dito at umupo sa gilid ng lamesa nito. Humalukip-kip siya. Oo nga pala, may dapat kang ipaliwanag sa akin. Kayo pa ba ni Glenda? Glenda is just one of my flings before. Oo, naging kami. Pero non-serious at non-committal ang naging relasyon namin. Although siya ang pinakamatagal ko naging girlfriend, walang special sa pagsasama namin. Maniwala ka, walang namagitang sexual sa amin. Nito, todo depensa rin. You know, a man like you is difficult to trust. If you can't be serious in your previous relationship, how much more in your married life? Ikaw ang tipo ng lalaki na takot sa responsibilidad at serious commitment na magsasakal sa'yo. Hey, stop misjudging me, okay? I'm not misjudging you, my dear husband. Sinasabi ko lang kung anong nakilatis ko sa pagkatao mo. Alam ko noon pa na playboy ka at mabilis ka mainip sa isang bagay. Isa sa dahilan kung bakit ayaw ko sa'yo ay dahil hindi ka nagseseryoso sa mga desisyon mo sa buhay. Napabuga ito ng hangin. Hindi ako magseseryoso sa isang bagay kung alam kong hindi ako sigurado na magiging akin, Irene. I am territorial, and jealousy is also my thing. At hindi ako komportable na may kaagaw. Sa halip na makipagtalo, mas pinipili kong umiwas because walking away is better than a childish fight. Isa yang kaduwagan. Mali ka, Irene. Hindi ka tapangan ng palaging palaban. Hindi kasi lahat ng pinaglalaban natin ay worth it. Tumayo na siya. So, bakit pala pinapunta mo ako rito? Para depensahan ng eksena niyo ng assuming fiancé mo? Pagkuha na itanong niya. Yes, but there's something more than that. Maupo ka't kakain na tayo. Nagpadala si mami ng lunch natin. Anito at kinuha ang lunch bag na itim at inilapag sa lamesa. Lalabas sana ako para kumain. Wala akong gustong food sa kantin. Huwag ka na lumabas. Marami tong food. May utensils na rin dito. Inilabas na nito ang laman ng bag. Umupo na lamang siya sa silyang katapat ng lamesa at tinulungan ng asawa sa pag-aayos ng pagkain. Nilak ko ang pinto ng office mo para walang makapasok dito.
Baka kasi mahuli tayo sa ganitong eksena, sabi niya. Ano naman kung mahuli tayo? Malalaman nila na asawa kita. Tumawa ng pagak si Jeric. Kailan mo ba tatanggapin na mag-asawa na tayo, Irene? You should be proud dahil asawa ka ng CEO. Proud? Nakakahiya magkaroon ng asawa na babaero. Paano na lang kung malaman ng lahat na asawa mo ko? Magmumukha akong tanga kasi alam nila na si Glenda ang fiancé mo. Hiniwalayan ko na nga si Glenda. Ipaalam mo yan sa lahat. Okay, patutunayan ko sa'yo na ikaw lang ang babae sa buhay ko ngayon at ipinagmamalaki ko na asawa kita. Asus, kaya pala marami kang nauutong babae dahil ang galing mo mambola. Akin na nga yung salad. Anya pagkuwan. Inabot naman ito sa kanya ang vegetable salad. Nabuksan mo na ba yung regalo ni Jason, Irene? Maya-maya ay tanong ni Jeric. Hindi pa at natatakot akong buksan. Bakit? Mahina itong tumawa. Baka kasi lalo lang akong madismaya kapag nakita ang regalo ni Jason. Ako na magbubukas para alam ko kung dapat ko bang ipakita sa'yo o hindi. Bahala ka. Nilantakan na niya ang pagkain. Pagsapit ng gabi ay late na nakauwi si Irene dahil naka-birthday siya sa katrabaho. Pagpasok niya ng kwarto ay iba na ang kama, mas malaki. Jeric, bakit pinalitan mo ang kama? Tanong niya nang marinig ang lagaslas ng tubig sa banyo. Maya-maya ay lumabas si Jeric na tanging puting tuwalya ang sapin sa ibabang katawan. Sinipat niya ito pero kaagad ding iniwasan. Pinalitan ko kasi palagi ako nahuhulog dun sa kama mo. Ang damot mo kasi sa space. Masyadong mataas tong kama, hindi ako sanay. Umupo siya sa gilid ng kama. Masasanay ka rin. Lumapit na ito sa closet at naghanap ng maisusuot na damit. Nilingon niya ang asawa. Madalas itong nakahubad at tanging boxer ang suot. Pero ngayon lang niya na-appreciate ang ganda ng hubog ng katawan nito. Bakit pala late ka na umuwi, wifey? Pagkuhan ay tanong nito habang nagsusuot ng boxer. Naki-birthday ako sa katrabaho ko sa HR department. Turan niya. Nag-charge siya ng cellphone. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Hinintay kita kanina sa opisina. Dapat nag-text ka muna kung hihintayin mo ko. Isa pa, mas maaga kang umuwi kaysa sa akin. Ikaw ang dapat nagtitext sa akin kung may lakad ka. Lalo sa gabi, para hindi rin ako naghihintay. Anong oras na? Pasado 11:00 na ng gabi. Natawa siya. Himala, mukhang sinasapian ka at biglang nag-aalala sa akin ah. I'm just doing my part as your husband, Irene. Pumihit ito paharap sa kanya. Talaga? Ang bilis mo namang mag-adjust. Baka mamaya niyan, nagpapa-impress ka lang kay lolo at kay mommy. Pinukul siya nito ng mahayap na titig. Ikaw lang naman ang ayaw mag-adjust sa akin eh. You're still living in hatred against me. Hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Masyadong mababaw para gawin ko yun. Noon lang naman ako naiinis sa'yo. At ngayon ay inaaral ko pang maging komportable sa ugali mo. Since nakikita ko naman ang pagbabago mo, willing akong bigyan ka ng chance. Kumistot siya nang umupo sa kanyang tabi si Jeric at bigla siyang inakbayan. Does it mean you're now officially my wife? Nakangiting saad nito. Banayad niya itong siniko sa tagiliran. We're legally married, Jeric, at hindi ko pwedeng laruin ang kasal natin. Kung maninindigan ka at seseryosohin ang sitwasyon, magkakasundo tayo. Anya. Seryoso naman ako ah. Ano bang gusto mong patunayan ko pa? Maging mabait ka lang sa akin at huwag mo akong lolokohin at paglaruan. Makakaasa ka, mahal kong asawa. Nang humarap siya rito ay bigla siya nitong hinalikan sa mga labi. Naitulak niya ito sa dibdib dahil sa pagkagulat. Ngunit hindi niya mabaliwala ang pagsikdo ng kanyang puso. Matulog ka na nga, magsashower lang ako. Anya saka tumayo. Hihintayin kita rito. Anito, humiga na sa kama. Late na at baka abutin ako ng 1 oras sa banyo. Maliligo ka lang naman. Ano pang gagawin mo sa banyo? Wala kang pake. Yung regalo ni Jason, nabuksan mo na ba? Pagkuman niya, tanong niya. Yes. Anong laman? Nilingon niya ito. Nothing special. Set of jewelry lang yun at greetings. Alam mo naman si Jason, walang tiyagayin mag-isip ng regalo. Walang imik na pumasok siya ng banyo. Hindi na siya apektado ng pag-ignora ni Jason sa chat niya at wala na rin siyang pakialam sa regalo nito. Biyernes ng umaga ay late na nakapasok sa trabaho si Irene dahil napuyat siya sa kwentuhan nila ng kanyang biyenan. Anong meron, Jessica? Tanong niya sa katrabaho nang mapansing may nagal sa balutan na empleyado. Nagalit si Miss Glenda kanina kasi late ang aksyon ng HR department sa gulong nangyari sa production department. Napag-initan kasi ang pamangkin niya at nagkasakitan.
May security naman at saka hindi saklaw ng trabaho natin ng pagpigil sa aktwal na gulo. Guidance lang tayo at hindi solusyon ng pagdispatcha ng empleyado agad-agad. Hindi madaling mag-hire ng tao at madedelay ang operasyon ng kumpanya kung kulang sa tao. Kahapon pa mainit ang ulo ni Miss Glenda. Kumalat kasi ang balita na hiniwalayan na raw siya ng CEO at may nagsabi mula sa mataas na posisyon na ikinasal na ang CEO. Ano naman ang kinalaman nun sa issue ng mga empleyado? Kumibit-balikat si Jessica. Wala na sigurong mapagbuntunan si Glenda. Umupo na lamang si Irene sa tapat ng kanyang lamesa. Maya-maya ay napadpad na si Glenda sa pwesto nila at sinermonan ng HR manager nila. Mga wala kayong silbi. Ang dami nyo rito, ang bagal nyo magtrabaho. Ilang araw na nabakante ang 3 posisyon sa production department. Wala pa rin kayong na-hire na kapalit. Palatak ng babae. May na-hire naman na po kami kaso hindi nyo tinanggap. Depensa ng manager. Paano ko tatanggapin ng mga walang karanasan sa field na papasukan nila? Sabi nyo kasi kahit walang experience basta college graduate at saka urgent hiring ang ginawa namin kasi nga nagmamadali kayo. Huwag ka na mga twiran. Sinong in charge dito sa online recruitment? Napatayo si Irene. Ako po ma'am, sabi niya. Nabaling sa kanya ang atensyon ni Glenda. Anong pinagagawa mo? Mahirap bang makahanap ng aplikante online? Maghapon ka nakaupo dito Araw-araw ay may libu-libong aplikante ang nagpapasa ng CV sa website natin. At pinapasa ko kaagad sa HR assistant para matawagan nila. Pero sabi nga ng HR assistant, sa dami ng aplikanteng dumaan sa initial interview, ibinagsak nyo. Isa ka pa? For OIC at manager ang hinahire natin. Bakit puro fresh graduate at walang experience ang kinukuha nyo? Yun po kasing ibinabang memorandum ng CEO. Kahit walang experience basta college graduate at may potential sa position na hinahanap, tatanggapin namin for interview. Nalisik ang mga mata ni Glenda. At bakit mas updated ka sa bagong rules ng CEO? Wala pang update sa akin. Ang CEO po mismo ang nagpasa sa akin ng memorandum. And who are you para pagkatiwalaan ng CEO? Dinuro siya nito at pinandilatan ng mga mata. Magsasalita pa sana si Glenda, ngunit may humawak sa daliri nitong nakaduro sa kanyang muka. Nabaling ang tingin ni Irene kay Jeric na siyang pumigil kay Glenda. Anong problema mo, Glenda? Bakit para kang bulkan na walang tigil ng pag-aalboruto? Kung apoy lang yung lumalabas sa bibig mo, malamang ay natusta na lahat ng tao dito. And how dare you point your finger at Irene? Ani Jeric. Marahas namang binawi ni Glenda ang kamay nito at lalong nang galaite. Bakit, Jeric? Nasasaktan ka ba? I notice how you treat Irene. At pinagawaan mo pa siya ng naiibang uniform. Siya na ba ang bago mong fling? Sinipat naman ni Jeric si Irene. Yung uniform ni Irene? Oo, ako ang pumili ng kulay. At gusto ko makitang naiiba siya sa lahat. Para naman mas madali ko siyang makita. May problema ka ba ron? Pil yung tura nito. Lalo lamang napikon ng babae at nasampal sa pisngi si Jeric. Ngayon ay alam na ng lahat kung gaano ka ka-playboy. May pa-announce ka pa about your secret marriage? Para ano? Para durugin ako? Napikon na rin si Jeric at tinalikuran ng babae. Nakakahiya ka, Glenda. Sumunod ka sa akin sa office at doon tayo mag-usap. Anito sa kaniglakad. Sumunod din dito ang nag-aamok na babae. Nawindang naman si Irene nang mabatid na si Jeric ang nagpakalat na ikinasal na ito. Grabe, totoo palang hiwalay na sila Miss Glenda at ang CEO. At totoo ngang kasal na si Sir Jeric. Sabi ni Jessica. Deserve ng CEO na maikasal sa matinong babae. Lumabas na ang tunay na kulay ni Glenda and I hate her. Sabi niya nang makaupo muli. Buti nga, hindi nakatuluyan ng CEO si Glenda dahil tiyak na lalala pang ugali nun. Baka mas bossy pa sa chairwoman. Nako, ang bait kaya ng chairwoman. Baka hindi pa siya aware sa ugali ni Glenda kaya narito pa ang bruha na yun. Sana nga mapalitan na ang bruha nang magkaroon tayo ng peace of mind. Natawa si Irene. Nainggan niya tuloy siyang asarin si Glenda. Total ay giniit nito na siya ang ipinalit dito ni Jeric. Pagsapit ng tanghali ay pinuntahan niya sa opisina nito si Jeric. Naabutan niya ito na may kausap sa cellphone pero nang makita siya ay nagpaalam ito sa kausap. Galit na galit ang ex mo Amused niyang sabi. Natuwa ka pa. Bakit hindi mo sinabi kay Glenda na asawa kita nang matameme siya at mapahiya? Anito, tila mainit ang ulo. Wala ako sa mood mag-eskandalo. Isa pa, hindi magandang gatungan ng apoy. Baka makapinsala pa. I'm not a narrow-minded woman who will waste time on a nonsensical argument.
Obvious na ngang mali si Glenda, ipipilit pa niya ang gusto. Naka-1,000 aplikante na kami nang na-interview pero wala siyang napili. Sinabi ko na sa kanya na wag na siyang makialam sa manpower hiring. Once may aplikante na pumasa sa initial interview, ipasa niyo na sa akin at wag nang idaan kay Glenda. Dapat nga ganun na lang para hindi masayang ang effort namin. Lumapit siya sa bagong lamesa at binuksan ang bag na pinaglagyan ng lunch nila. Ang dami mo namang food, Anya. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Jeric at bigla siyang niyakap buhat sa likuran. Hindi siya nakapalag nang maghurumentado ang kanyang puso. Irene, may gusto ka pa rin ba kay Jason? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Kasi kung gusto mo pa ang kapatid ko, mahihirapan ka talagang tanggapin ako. And it's unfair to me. Ako ang pinakasalan mo pero ang laman ng puso't isip mo ay ang kapatid ko. Ang sakit nun, alam mo ba? Napangiti siya. Tila tinutubuan ka na ng insecurity sa kapatid mo, Jerica. Don't tell me nagiging territorial ka na sa akin. I told you already, I'm indeed territorial. Lalo na sa mga bagay at tao na alam kong akin. And you're mine, Irene. Kumabog ang kanyang dibdib, ngunit idinaan niya sa tawa ang nararamdaman. Pumihit siya paharap kay Jeric. Huwag ka masyadong seryoso, hubby. We just got married, and we don't need to force ourselves to do our duties as husband and wife. Anya. But I'm not forcing myself to do my part as your husband. I just felt excited doing this. And please don't refuse me again. You're hurting my ego, sweetheart. Anito sa malamis na tinig. Napatitig siya sa namumungay nitong mga mata at lalo lamang naghurumentado ang kanyang puso. Senyales yon na nahuhulog na rin ang loob niya sa asawa. Jeric, hindi naman ako takot na mahalin ka. Pero minsan nag-aalangan ako kasi baka hindi mo rin ako mamahalin at naudlot ang kanyang pagsasalita nang bigla siya nitong siilin ng pangahas na halik sa mga labi. Just trust me, Irene. I would rather die than hurt your feelings. Bulong nito sa pagitan ng halik. Wala na siyang pagkakataong magsalita dahil muli siya nitong hinalikan, mas malalim. At sa pagkakataong yun ay tila ba siya nahipnotismo at napatugon sa halik ng kanyang asawa na nag-udyok upang angkinin nila ang isa't isa. Hindi na nakabalik sa trabaho si Irene dahil na-stuck na siya sa opisina ng CEO. Nakaidlip din siya sa couch pagkatapos ng mainit na tagpo. Kumain ka na, wifey. Sabi ni Jeric na panay ang pingot sa ilong ni Irene. Ano ba? Singhal niya rito. Sisipain sana niya ito ngunit mabilis na kailag. Lalo lamang siyang napiko nang tumawa ito. 3:00 na. Merienda time na at malamig na ang food. Tumayo ka na riyan. Anito, inilipat pa na ito ang mga pagkain sa mesita. Ang sakit nga ng balakang at ano ko. Anya. Anong? Para ka namang binugbog dyan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman dahil sa makirot niyang pagkababae. Hindi pa rin siya makapaniwala na naisuko na niya ang bataan sa kanyang asawa. Magtrabaho ka na nga, kakain ako mag-isa. Angil niya at umupo na rin. Okay, sabihin mo lang kung may kailangan ka at ayusin mo sarili mo. Baka isipin ni Mommy binugbog kita. Dumating pa naman siya. Ginupo na siya ng kaba. Narito si Mommy? Oo, at may meeting kami mamaya. Paano yan? May naiwan pa akong trabaho sa workplace ko. Baka magalit ang manager namin. Sinabi ko na half day ka lang at kinuha ko kanina ang bag mo. Ano? Huwag ka nga pala desisyon, Jeric. Bakit? Makakabalik ka pa ba sa trabaho sa lagay na yan? Lalo lamang siyang nairita. Umalis ka na nga sa harapan ko. Pagtataboy niya sa asawa. Tumawa pa ang Hudyo. Tama nga si Daddy. Aawain ako ng asawa ko once nakuha ko ng virginity niya. Proud ka pa ha? Para namang first time ang naisuko ang pagkalalaki mo. Honestly, it's really my first time. Nawindang siya. Imposible. Sa dami ng naging girlfriend mo, hindi ka bumigay? Seryoso ako, Irene. I just flirt with women for fun. At pinipili ko mga babaeng pareho kami ng intensyon. Pero bakit si Glenda halos mabaliw sa'yo? Kasi nag-assume na siya na ang huling girlfriend ko. Kasi siya ang nagtagal. Pero sinabi ko na noon pa sa kanya na hindi ko siya mahal. Siya naman ang nagsabi na ayaw niyang mag-settle down. Pero hindi mo mahuhulaan kung kailan madedevelop ang feelings ng isang tao. Maybe Glenda fell in love with you. Hindi na nagkomento si Jeric at bumalik na sa lamesa nito. Naalala mo ba nung namatay si Daddy, Irene? Pagkawa na isaad nito. Bakit? Bago namatay si Daddy dahil sa liver cancer, nag-usap kami.
Naroon ka rin sa ICU noon. Natigilan siya nang maalala ang sinabi noon ng daddy ni Jeric. Nabanggit ng Ginoo na gusto siya nitong ipakasal sa isa sa mga anak nito. Oo, naalala ko. Pero dahil doon, nagsimula ako mangarap na sana ay si Jason ang pakakasalan ko. Anya. But Dad asked me if I wanted to marry you someday. Ano naman ang sinagot mo sa daddy mo? Nasa banyo ako nun kaya hindi ko narinig ang ibang usapan ninyo. Hindi ito umimik. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Napatayo siya at pinagbuksan ng bisita. Mommy? Bulalas niya nang makita si Angeline na siyang kumatok. Irene, nandito ka pala. Akala ko umuwi ka kasi wala ka sa workstation nyo. Sabi kasi ng katrabaho mo ay half day ka lang. Sabi ng ginang. Tuluyan ito pumasok at gumala ang paningin sa paligid. Natitigan ito ang pagkain niya. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko at nakatulog ako rito sa opisina ni Jeric. Palusot niya. Ganun ba? Sino kumakain? Ako po, ngayon pa lang po ako nagla-lunch. Late na ang lunch mo Sana nagpahatid ka na lang sa bahay para mas nakapagpahinga ka. Mamaya pag uwi ko, sumabay ka na sa akin. Sige po. Nilapitan naman ng ginang ang anak nito kaya binalikan niya ang pagkain. Isang oras pagkatapos kumain ay natulog sa couch si Irene. Umalis kasi ang mag-ina dahil dadalo sa meeting. Nang magising siya ay madilim na sa labas. Bakit hindi mo ko ginising, Jeric? Tanong niya nang makalapit sa kanyang asawa na nakaupo sa harap ng lamesa. May pinipirmahan itong papeles. Mahimbing kasi ang tulog mo at sabi ni Mami hayaan na kita. Umuwi na siya. Anito, 7:00 na pala. Ano, hindi ka pa ba uuwi? Tatapusin ko lang itong pinipirmahan ko dahil kailangan ng sekretary bukas. Iniligpit na lamang niya ang kanyang gamit. Nang matapos sa trabaho nito si Jeric ay umalis na din sila. Gwardiya na lamang ang natira sa gusali. Nanaginip ako kanina. Sabi niya nang luna na sila ng kotse. Si Jeric ang nagmamaneho at katabi siya nito. Anong panaginip? Tungkol kay Jason at sa papa ko. Weird. Ano naman ang ganap sa panaginip mo? Nagalit daw sa akin si Jason kasi nagpakasal ako sa'yo. Nagsumbong siya kay papa. Binaril ka raw ni papa. Biglang natawa si Jeric. Matagal nang nakakulong ang papa mo, Irene. Weird talaga ang mga panaginip. Minsan kabaliktaran sa nangyayari sa buhay natin. Imposibleng magalit sa'yo si papa kasi hindi ka naman niya kilala. Pero si Jason ay kilala niya kasi 2 beses akong sinamahan ni Jason nung binisita ko sa kulungan si papa. Nag-usap din sila. Naisip ko lang, hindi kaya nagtampo si Jason kasi hindi na siya nagre-reply sa chat ko simula nung sinabi ko na magpapakasal tayo. Ilang sandaling tumahimik ang panig ni Jeric. Busy lang si Jason kasi pati tawag ni Mami palagi niyang namimiss. Sabi nito pagkuwan. Kahit naman busy siya noon, nagre-reply siya sa chat ko. Pinapaalala niya palagi sa akin na uminom ako ng maraming tubig at huwag magpuyat. Nag-aalala ka ba kay Jason, Irene? Oo, baka kasi hindi siya okay. Tawagan ko kaya siya. Magdadial na sana siya sa cellphone ngunit pinigil ni Jeric ang kanyang kamay. Bakit? Takang tanong niya. Final exam ni Jason ngayon at kanina pa siya tinatawagan ni Mommy. Nag-chat lang siya at sinabing wag muna siyang abalahin. Ibinalik na lamang niya sa bag ang cellphone. Pero uuwi siya sa birthday ni Mommy next month? Sabi na lamang niya. Siguro, palagi naman siyang umuwi basta't hindi siya busy. Hihintayin ko na lang pala siya. Naghari na ang katahimikan hanggang sa makarating sila sa bahay. Lunes ng umaga, pagpasok ni Irene sa trabaho ay nagulat siya sa bumungad na chismis. Pinag-uusapan siya ng kanyang mga katrabaho. Anong meron, Jessica? Tanong niya sa katabi sa lamesa. Nariyan ka na pala, Irene. Sabi ng mga marites, jowa ka raw ng CEO kaya bigla kang pinag-initan ni Madam Glenda. Napaisip din ako na baka nga totoo kasi di ba nag-demand ng special uniform mo ang CEO? Tapos nung nakaraang araw ay kinuha niya ang bag mo rito. Sinabing half day ka lang sa work. Nag-aalala ako kasi di ba kasal na ang CEO? Sayang kasi kung maging kabit ka lang. Ani Jessica. Natawa siya. Ang gagaling niyo namang maghimay ng kwento. Hindi ko jowa ang CEO, no? Giit niya. Pero nililigawan ka niya? Hindi nga, may asawa na ako. Bakit ako magpapaligaw? Ito ang ebidensya. Pinakita pa niya ang suot niyang wedding ring. Ay, kinasal ka na pala? Oo, last month lang. Wow ha, hindi ka man lang nag-imbita? Ayaw kasi ng asawa ko ng maraming bisita at gusto sikreto ang kasal. Nagtataka siya kung bakit biglang tumahimik ang mga kasama niya maging si Jessica.
Maya-maya ay may lalaking lumapit sa kanya at hinalikan siya sa mga labi. Good morning, wifey. Bati ni Jeric na siyang humalik sa kanya. Tulalang napatitig siya rito at hindi malaman ang gagawin. Umugong na ang bulungan ng mga katrabaho niya. Jeric, bakit mo ko hinalikan? Wala sa wish ang tanong niya. Pinisil pa nito ang tungki ng kanyang ilong. Bakit? Bawal na bang halikan ng asawa ko? And correction, tungkol sa pinagkakalat mong ayaw ko mag-imbita ng bisita sa kasal natin kasi sikreto. Hindi ako may gusto nun kundi ikaw. Huwag ka rin mag-deny na hindi mo ako jowa. Oo. Hindi mo pala ako jowa kasi asawa mo ako at... Maagap niyang tinakpan ng palad ang bibig ni Jeric kaya natigil sa pagsasalita. Tumayo na siya at hinila ito palayo sa mga tao. Baliw ka ba? Bakit dito ka pa nag-confess? Tinoon mo pa talaga na pinupulutan ako sa chismis eh. Kainis ka. Inalis nito ang kanyang kamay sa bibig nito. Ano naman ang problema kung malaman ng lahat na asawa mo ko? It's time to reveal the truth. At nang mamatay ang negatibong impresyon sa akin ng mga tao, isa ka pa rin namang ginagatungan ng bad image ko eh. Napiko na rin ito. Sorry na. Ayoko lang kasi ng gulo lalo't narito si Glenda. Pinag-iinitan na nga niya ako. Ngayon ay matatahimik na si Glenda. At once sinaktan ka niya, ako mismo magpapalaya sa kanya rito. Asus, maniniwala na ata ako na may care ka sa akin. Napabuga ng hangin si Jeric at inakbayan siya. Isinama siya nito papasok sa elevator. Akala niya mag-uusap lang sila ngunit bigla siya nitong itinulak sa dingding at siniil ng halik sa mga labi. Jeric, asik niya sabay tulak sa asawa. Mahiya ka nga, may mga tao rito. Tumawa ito na may sarkasmo. Sorry, nanggigil lang ako sa'yo. Bakit ba ang hirap mong kumbinsihin na mahalaga ka sa akin, Irene? Mabait ka na sa akin sa bahay, nagpapayakap, nagpapahalik, pero hindi ako makontento kasi pagdating dito dinedeny mo na asawa mo ko. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa ginagawa mo? Every time you mention my brother's name, I feel useless. Kailan mo ba ako matututuhang mahalin ha? Seryosong pahayag nito, may bahid ng pait sa tinig. Nawindang siya sa madamdaming kumpisal nito, ngunit higit siyang nagimbal sa pahiwatig ng kanyang puso. Na tila ba lumalambot na sa kanyang asawa. Nasasaktan ka? Hindi na pag-isipang untag niya. Of course, may puso ako, Irene. But I assume you would never like me. Bakit mo ba ako pinakasalan? Hindi ba dahil kay mommy? Para matupad ang pangako niya kay mama? Yes, but I can't predict the future. At porke pa sinabi ko noon na hindi kita gusto ay malabo na kitang magugustuhan. I won't sacrifice my happy-go-lucky life for nothing. Now I want to know if you're still hoping Jason loves you, so I will not force you to love me. Walang kurap na tinitigan niya sa mga mata si Jeric. Naghahalo ang himagsik at pait sa mga mata nito, at napagtanto niya na seryoso nga ito. Inusig naman siya ng guilt. Hindi ko sinabing hindi kita kayang mahalin, Jeric. I'm just scared to feel hurt because I thought you can't make our relationship serious. But lately, I realized that you're not fooling around. Nararamdaman ko lahat ng efforts mo. Ang tungkol naman kay Jason, oo, namimiss ko siya. Pero alam ko kung hanggang saan ang paghanga ko sa kanya. Na-realize ko na hindi ko talaga siya mahal. Nasanay lang ako. At tama ka, nakadepende ako sa kanya. Pero ngayong narito ka, ikaw na lang ang iniisip ko. And I'm sorry if I doubted you. Seryoso na ring pahayag niya. Kumalma rin ang emosyon sa mga mata ng kanyang asawa. So, do you trust me now, wifey? Nakangiti ng tanong nito. Oo na, pero may kulang pa. Siguro kailangan natin ng marami pang effort at time para mas lumalim ang tiwala natin sa isa't isa. Basta na lang kasi tayong pumasok sa sitwasyon na hindi natin pinlano at mahirap mag-adjust sa totoo lang. I can't blame you. But at least, I know there's progress. Makakatulog na ako ng maayos, sweetheart. Hindi nakapalag si Irene nang saglitan siya nito ng halik sa mga labi. Naunahan na kasi siya ng sikdo ng kanyang puso. Sige na, magtrabaho na tayo. See you later at lunchtime, wifey. Sabi nito pagkuwan. Tumango lamang siya at lumabas ng elevator. Marami na palang naghihintay sa labas. Pagbalik ni Irene sa workstation nila, ay pinagpiestahan siya ng mga tanong ng katrabaho. Oo na, asawa ko ang CEO, okay na? Sa wakas ay pag-amin niya. Tumahimik din ang mga chismosa. Ay, salamat. Matatahimik na rin kami kasi mabait pala ang asawa ng CEO. Sabi ng manager nilang babae na ikinatawa niya.
Isinalba mo kami mula sa sumpa ni Glenda, Irene. Salamat at napaibig mong maharot na puso ng CEO natin. Sabi naman ni Jessica. Magsitigil nga kayo, baka mabato tayo ng swivel chair dito ni Madam Glenda. Aba, papayag ka bang mabato ng swivel chair, Ma'am Irene? Sabi ng manager. Siyempre hindi, nilaban ako, aba. Oo nga naman, anong laban ng general manager sa asawa ng CEO ng Laffey Skincare and Cosmetics Incorporated? Sabad naman ni Jessica, tumawa lamang siya. Nang dumating si Glenda ay biglang tumahimik ang lahat, naging busy na sa trabaho. Isang linggo pang lumipas, sumasabay na si Erin kay Jeric sa tuwing uuwi at minsan sabay rin silang pumapasok sa trabaho. Biyernes ng hapon ay maaga silang umalis ng opisina. Saan tayo pupunta, Jeric? Tanong ni Irene nang lula na sila ng kotse at si Jeric ang driver. Magdi-dinner tayo sa restaurant. Nito, nakangiti. Aba, ililibre mo ba ako? Hindi lang libre. It's a dinner date, sweetheart. Bigla naman siyang nasabik at sa wakas ay mararanasan din niyang ma-date ng lalaki at asawa na niya. Baka magtaka si mommy niyan. Palagi pa naman yung nagpapaluto ng maraming ulam tuwing Friday. Nagpaalam na ako kay mommy at masaya siya sa plano ko. Nako, baka isipin ni mommy nilalagnat ka. Humagikik ang kanyang asawa. Hindi mo katulad mag-isip si mommy, Irene. Malaki ang tiwala niya sa akin at alam niya na kaya kitang paligayahin. Excited na nga siyang malaman kung kailan siya magkakaapo. Sabi ko naman on the way na ang apo niya, kaya sipagan pa natin. Mahinang kinurot niya sa tagiliran ng asawa. Napadaing naman ito. Nakakahiya, huwag ka nga magsabi kay mami tungkol sa sex life natin. Naiilang niyang angin. Bakit ka mahihiya? Ikaw na nga itong nangangalabit sa akin sa gabi eh. Muli niya itong kinirot, sa braso naman. Tumigil ka nga. Kinalabit lang kita kasi umuungol ka palagi habang tulog. Na-misunderstood mo lang yun kaya bigla mo akong inaano. Anong inaano? Palusot ka pa eh. Humagalpak ito ng tawa. Natawa na lamang siya at panay kurot sa tagiliran ng asawa. Katagalan ay naging happy pill niya si Jeric at aminado siyang minamahal na niya ito. Tama lang pala na binigyan niya ito ng chance. Yung inis niya rito dati, napalitan ng kaligayahan. Pagdating sa restaurant ay nasurpresa si Irene dahil sa ganda ng setup ng dining room na pinareserve ni Jeric. May musician pang tumutugtog ng violin. Wow, ang sweet naman ng pilyo kong asawa. Anya habang palapit sa round table na may pulang sapin. May pulang kandilang malaki na nakatulos sa gitna. May nakahanda na ring kubyertos, red wine at bulaklak. Have a seat, wifey. Ani Jeric, pinaghila pa siya ng silya. Umupo naman siya. May waiter na lumapit at nagsali ng wine sa 2 kopita. Dumating na rin ang mga pagkain. Ang sasarap naman ng food. Excited na sabi ni Irene. Italian food ang in-order ko, sweetheart. Sabi mo kasi, na-miss mo kumain ng Italian dishes. Umupo na rin ito sa katapat niyang silya. Ang galing mo mag-timing ah. Kahapon pa ako natatakam sa mga pagkain nakikita ko sa social media, mga luto ng Italian chef. Nagtataka siya kung bakit titig na titig sa kanya si Jeric. Bakit? Amused niyang tanong. Baka iba na yan, Irene. Naglilihi ka na ata. Natawa siya. Hindi no, huwag ka nga excited. Bakit? Ayaw mo bang mabuntis? Gusto, pero wag ka agad. Mapipigil mo ba ang pagdating ng baby natin kung pareho tayong aggressive sa kama? Pinitik niya ang kamay ni Jeric na nakahawak sa kopita. Ang bibig mo, nakakahiya ka. Sita niya rito. Pangiti-ngiti lang ito. Maya-maya ay may pumasok na waiter at may dalang pompon ng sari-saring rosas. Ibinigay nito kay Jeric ang bulaklak. Tumayo naman ang kanyang asawa at lumapit sa kanya. Irene, alam ko late na pero gusto kong malaman mo na hindi pa huli para ipadamo ko sa iyo kung gaano ako kasaya na pinakasalan mo ako. Masuyong pahayag nito. Inabot nito ang bulaklak sa kanya. It's for you. May gift na rin ako na siguradong magugustuhan mo. Patuloy nito. Naglabas din ng parehabang kahita na itim. Una niyang kinuha ang bulaklak at isinunod ang kahita. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya maipaliwanag ang kanyang nararamdamang galak. Salamat. Anya habang binubuksan ng kahon. Nawindang si Irene nang makita ang gintong kwintas na mayroong sapphire stone na hinulmang crescent moon. Katulad ito sa nawawalang pendant ng kwintas niya. Pamilyar ka ba sa pendant, sweetheart? Tanong ni Jeric. Oo. Katulad to sa pendant ng kwintas na iniwan sa akin ni Mama. Pinamana pa yun ng amo niyang Arabo noon kaso nawala ko.
Nakita kita na umiiyak sa likod ng bahay kasi hinahanap mo nawawala mong kwintas. Matagal ko nang napansin ang kwintas mo at alam ko kung gaano yun kahalaga sa'yo. Pero nakita ni Jason ang kwintas ko kaso nawala na ang pendant. Ang totoo, yan ang nawawalang pendant mo. Nakita ko noon na sumiksik sa ugat ng puno. Pinalinis ko yan kaya nagmukhang bago. Matagal ko kasing itinago yan at nakalimutan ko kung saan ko nailagay. Nakita ko lang ulit yan nung naghalungkat ako ng lumang gamit ko sa bodega. Gilala siyang napatitig sa kanyang asawa. Ikaw ang nakakita nito? Yes, and sorry if hindi ko kagad sinabi. Nung time na yun kasi paborito pa kitang asarin. Hanggang saan nakalimutan ko na lang kung saan ko naitago ang pendant. Napaluhan na siya sa galak at napatayo. Niyakap ang kanyang asawa. Salamat, Jeric. Ito ang pinakamahalagang alaala sa akin ni Mama. Nangako ako noon na iingatan ko to. Humihikbing wika niya. Huwag ka na umiyak. Kumain na tayo. Tumahan naman si Irene pero sinaglitan na pa ng halik sa mga labi si Jeric. Salamat talaga, Jeric. Muli rin siyang umupo. Pagkuwan ay inasikaso pa nito ang kanyang pagkain. Sa paglipas ng mga araw ay lalong lumalim ang pagmamahal ni Irene sa kanyang asawa. Tuluyan ding naglaho ang pagdududa niya rito. Lunes ng umaga ay mag-isa siyang pumasok ng opisina. Irene, mag-report ka raw sa opisina ng general manager. Sabi ni Jessica nang makarating siya sa workstation nila. Bakit daw? Baka magmamakaawa si Glenda na hiwalayan mo ang CEO. Biro pa nito. Gaga, yun totoo. Hindi ko alam. Puntahan mo na lang siya pero magbaon ka ng tear gas. Baka kantiin ka ng bruha. Tumawa lang siya. Iniwan niya ang kanyang bag sa lamesa at nagtungo sa opisina ng general manager. Pagdating sa opisina ni Glenda ay naabutan niya ang babae na nagkakape habang prente ang upo sa swivel chair. May kailangan po ba kayo sa akin, ma'am? Magalang niyang tanong. Maupo ka, Irene, at huwag kang magkunwari na karaniwang empleyado. Mataray nitong sabi. Umupo naman siya sa silyang kaharap nito. 1 hour na lang working time na. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Mataray ring wika niya. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matagal ko nang alam na ikinasal si Jeric at alam ko noon pa kung sino ka. I just acted innocent because it's just part of Jeric's plan. Anong plano? Kabadong saad niya. Jeric's reason to marry you is because of the company's shares. He had a deal with her mother. Kasi dapat ay hati sila ni Jason sa rights ng kumpanya. Pero hindi interesado si Jason sa business. At para ibigay ng mommy nila ang 60% shares ng kumpanya kay Jeric, kailangan kanyang pakasalan. He agreed. And the remaining 40% shares will go to Jason, which is tinanggap nito. Now, kung akala mo totoo na lahat ng pinapakita sa iyo ni Jeric, nagkakamali ka, Irene. He's just using you. At ang totoo ay patuloy ang lihim naming relasyon. Nagkunwari lang siya na hiniwalayan niya ako para hindi magduda ang mommy niya. If you want some proof, here. Pinakita nito sa kanya ang video nito kasama si Jeric na nasa opisina ng CEO. May date pang nakalagay. At nangyari 1 week ago. Nagyakap ang dalawa at obvious na naghahalikan. Hindi totoo ang sinasabi mo. Giit niya. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Hindi ka ba nagtataka kung bakit iniiwasan ka ni Jason? Because he's not happy with your decision. Kasi nga, kilala niya ang kuya niya. At ang totoong pakay sa'yo ni Jeric. Natigilan si Irene at may napagtanto. Marahas siyang tumayo at iniwan ng kausap. Hindi na siya mapakali at nawala ng ganang magtrabaho. Kinuha niya ang kanyang bag at umalis dulad ng taxi. Tinawagan niya sa video call si Jason gamit ang ginawa niyang dummy account ng mommy nito. Sumagot din to. Irene? Manghang sambit ni Jason nang masagot ang video call. Bakit hindi mo sinasagot ang chat ko? Totoo bang hindi ka pabor sa kasal namin ni Jeric? Kastigo niya sa binata. Sorry, naging busy ako this past few weeks at naghahanda ako sa exam. Pero tatapatin na kita. Hindi talaga ako masaya sa desisyon mo. I thought mom forgot about her promise to your mother. At nagulat na lang ako na itinuloy niya. Pero si kuya ang napili niyang pakasalan mo. Pero totoo ba na pumayag lang sa kasal si Jeric dahil sa malaking share sa kumpanya? I heard you said that to Glenda when they were in the US. But, naputol ang pagsasalita ni Jason nang lapitan ito ng lalaking Amerikano. Tawagan na lang kita ulit, Irene. Magsisimula na kasi ang activity namin. Paggawa na ipaalam nito, pinutol na nito ang linya. Ginupo na siya ng inis at hinagpis kaya napaluhan na lamang siya.
3 araw nasa US si Jeric at dumalo sa importanteng meeting sa branch ng kumpanya. 3 gabi na ring walang maayos na tulog si Irene. Irene, tulog ka na ba? Tanong ni Angeline kasabay ng katok sa pinto. Hindi siya sumagot at nagkunwaring tulog. Binuksan na nito ang pinto, may dala pala itong pagkain. Tulog ka na nga, hindi ka kumain. Iiwan ko na lang tong pagkain dito. Dinig niyang sabi nito, kaagad ding umalis. Nang makaalis na ang ginang ay bumangon siya at nilantakan ng pagkaing hinatid nito. Kinabukasan pagising ni Irene ay bigla siyang nahilo at nagsuka pagpasok ng banyo. Irene? Gilalas na sambit ni Angeline nang madatnan siyang nagduduwal sa inodoro. Ano nangyari? Nahihilo ka ba? Tumango siya. Mommy, gusto ko na po makipaghiwalay kay Jeric. Hindi na pag-isipang sabi niya. Nilamon na kasi siya ng anxiety. Ano? Bakit? May problema ba kayo ni Jeric? Hindi po ba kaya lang naman niya ako pinakasalan ni dahil gusto niyang makuha ang 60% shares sa kumpanya? Oo, kasama yun sa kasunduan namin. Pero alam kong may iba pa siyang dahilan. Wala na siyang ibang dahilan. Talagang pakitang tao lang lahat ng ginagawa niya. Lumuluhang sabi niya. Huminahon ka, Iha. Kausapin muna natin si Jeric. Uuwi siya bukas at birthday ko. Uuwi rin si Jason at baka magsasabay sila. Nang tumayo siya ay lalo lamang siyang nahilo at tuluyang nandilim ang kanyang paligid. Nagising muli si Irene pero nasa ospital na siya. Anong nangyari, Mommy? Tanong niya sa ginang na kanyang nakamulatan. Nang hihina pa siya. Anak, magpahinga ka muna. Hinimatay ka kanina kaya itinakbo ka namin dito sa ospital. At alam mo ba? Buntis ka na. Nagagalak na batid ni Angeline. Natigilan siya at napatitig sa ginang. Buntis po ako? Oo, at kanina tumawag si Jeric. Sinabi ko na sa kanya mga nangyayari. Nasa biyahe na sila ni Jason. Sinabi niyo rin po ba na gusto ko makipaghiwalay? Ginagap nito ang kanyang kamay. Iha, masyado pang maaga para isipin mo ang hiwalayan. Ngayon pa ba nabuntis ka na? Hindi papayag niyan si Jeric. Pero niloko niya ako, Mommy. Humihigbing wika niya. Hindi ka niloko ni Jeric. Huwag mo munang isipin ng mga negatibong bagay. Baka kumapano ang baby mo. Sobrang baba na ng hemoglobin mo. Stressed ka pa. Please take care of yourself. Tumango na lamang siya at nilakasan ng loob alang-alang sa kanyang anak. Pinauwi rin sila ng doktor pagsapit ng tanghali. Kinabukasan ng gabi ay hindi lumabas ng kwarto si Irene kahit alam niyang dumating na sina Jeric at Jason. Nagsisimula na rin ang pagdiriwang ng kaarawan ni Angeline. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Irene, open the door please. Tinig ni Jeric mula sa labas. Nakahiga siya sa kama at tinamad bumangon. Ilang minuto pa ang lumipas ay nabuksan ni Jeric ang pinto gamit ang susi. Hey, are you okay? Tanong nito habang papalapit sa kanya. Mukha ba kung okay? Walang buhay niyang saad. Tinabihan siya nito sa kama, ngunit itinulak niya ito sa dibdib. Huwag ka nang magkunwari. Asik niya. Napaupo na siya. I knew it. Nandiwala ka sa mga pinagsasabi ni Glenda, no? Bakit? Hindi ba totoo? Lihim pa rin kayong may relasyon. Please, huwag kang maniwala kay Glenda. She was just desperate. May ebidensya, Jeric. Pinakita niya sa akin ang video niya sa opisina at kasal na tayo nun. Napasentido ito. Okay, about the video. Baka na lang yun ni Glenda. Pumasok siya noon sa opisina ko at nagdala ng juice na hiningi ko sa sekretary. At may inilagay siyang gamot. Nahilo ako noon pero hindi pa nakalimot. Bigla na lang niya akong hinalikan at niyakap. At nakahanda pala ang cellphone niya na nakabukas ang video. Pinaalis ko rin siya. At noong time din na yun ay binigyan ko siya ng 1 month na lang to work with the company. Alam niyang matatanggal na siya kaya itinodo na niya ang pagwasak sa akin. But honestly, I broke up with her a week before we got married. Depensa nito. Pero totoong dahil lang sa shares ng kumpanya kaya mo ako pinakasalan? Yes, that's part of my plan. Tuluyan na siyang nilamon ng galit at napatayo. Then what's the point of this marriage? Tumayo rin ito at sinundan siya. Listen to me first, Irene. Hindi siya umimik nang makita si Jason na nasa labas ng kwarto. Kuya, tinatawag na kayo ni Mommy. Sabi ni Jason. Nauna na siyang lumabas at sumunod naman si Jeric. Sumabay siya kay Jason. Nag-focus muna sila sa pagdadasal at pagbati sa may kaarawan. May mga bisita sila kaya pilit na nagpakita ng saya si Irene.
Ngunit pagkatapos ng kantahan ay umalis siya ng lobby. Irene, sorry, I didn't call you back. Sabi ni Jason na nakasunod pala sa kanya. Naintindihan ko. Pasensya na rin sa abala. Anya, huminto siya sa terrace ng indoor garden. Honestly, I hate Kuya Jeric because of the marriage she pursued. Nasaktan din ako. Gilalas na nilingon niya ang binata. Anong ibig mong sabihin, Jason? Umasa kasi ako na sa akin kay ipapakasal ni Mommy. Naalala mo ba nung binisita natin ng tatay mo sa kulungan? Hiniling ng tatay mo na pakasalan kita at nangako siya na magbabagong buhay basta matiyak na nasa mabuti kang kalagayan. I promised him to take care of you. Pero ang kagustuhan kong pakasalan kay hindi dahil sa kung anong pangako. I love you since you turned 18. Pero nung time na yun, natuklasan ko na gusto ka rin ni Kuya. Pero hindi niya inamin sa akin. Narinig ko lang siyang umamin kina Daddy at Lolo. Kaya siya ang napili ni Lolo na ipakasal sa'yo. At pumabor din si Mommy. Nagalit ako kasi nag-alala ako na baka masaktan ka lang ni Kuya. I know he's a playboy. At iginiit ko na hindi seryoso ang nararamdaman niya sa'yo noon. Bunyag ni Jason. Nagimbal ang pagkatao niya sa natuklasan. And it makes sense kung bakit hindi sinasagot ni Jason ang kanyang chat dahil pala sa sama ng loob. Sorry. Akala ko kasi ako lang ang may gusto sa'yo at kapatid lang ang turing mo sa akin. Nagtampo ako kasi hindi mo ako sinama sa US. Kasi ayaw ni Mommy. Nakaplano na pala ang kasal ninyo ni Kuya. Kaya hindi ako umuwi na 3 taon dahil sa sama ng loob. Napaluha na rin si Jason. Pero okay na ako, Irene. Don't worry. Anong okay? Hindi ka okay, Jason? I just moved on. At napatunayan naman sa akin ni Kuya na karapat-dapat siyang pakasalan mo. Mas deserve mo siya kasi mas matapang siya. Mas may paninindigan. Hindi katulad ko na duwag. Please wag kang magalit kay Kuya. Nasaktan din siya nung paulit-ulit mong sinasabi na mas gusto mo ako. At kaya siya naglilibang sa ibang babae ay dahil ayaw niyang makita ang sarili niya sa kabiguan at kahinaan. He reserved his heart for you. At ngayong napasa kanya ka na, inilabas niya ang tunay niyang pagkatao, na isa siyang mapagmahal na lalaki. He never betrayed you, Irene. Nag-alangan lang siyang magtapat sa iyo dahil sa akin. Kahapon ay nag-usap kami at inamin niya na insecure siya sa akin kasi mas gusto mo ako. Hindi siya perpekto pero kaya niyang patunayan na deserving siyang lalaki. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha habang nakikinig kay Jason. Nang ibabaw ang awa niya sa binata dahil higit itong umasa at nasaktan. Pero kahit ganoon, lamang nasa puso niya si Jeric. Paano ka, Jason? Ayoko makita kang nasasaktan. Ngumiti na ito. Kilala mo naman ako. Kaya kong hilumin ang sarili kong sugat. Ang pananahimik ko ay proseso lang ng pag-move on. Promise, okay na ako. Mas gusto ko mag-focus sa goal ko ngayon. 1 buwan na lang, magiging ganap na akong doktor. Napangiti siya pero nang yakapin siya ni Jason ay saka siya napahagulgol. Naghiwalay lamang sila nang lumapit si Jeric. Mag-usap kayo ni Kuya, Irene. Ani Jason at lumisan. Tuluyan namang lumapit sa kanya si Jeric. Kung kailangan mo akong sampalin, gawin mo, Irene. Anito, inihanda pa ang bisngi upang sampalin niya. Humihikbing nagtaas siya ng kanang palad, ngunit hindi niya magawang saktan ang lalaking mahal na niya. Naging gago ako, pero pagdating sa'yo, daig ko pang alipin na handang lumuhod sa harapan mo, Irene. I stepped into my brother's ego to get the woman I want. And before Dad died, I told him I wanted to marry you because I like you. Yun ang sagot ko sa tanong niya nung nasa ICU siya. Lumuluhang pahayag nito. Sa halip na sampalin ng asawa ay niyakap niya ito. Humagulgol siya sa dibdib nito. Kahit kailan ay nakakainis ka, Jeric. Paano pa kita aawayin ngayon kung mahal na kita? Ito talaga ang gusto kong mangyari. Ang himukin kang mahalin ako para wag mo na akong awayin. Kung hindi sapat ang sorry, please tell me what else I can do. I already fired Glenda. I allowed Jason to kick and punch me, but he's too kind to hurt me. Natatawang humagulgol si Irene habang kinukurot sa tagiliran ng kanyang asawa. Wisit ka. Paglabas ng baby natin, hindi mo siya mahahawakan. Ano? Huwag naman ganyan ng parusa, sweetheart. Paluhurin mo na lang ako sa munggo o kaya iibabad sa nagyayelong tubig. Huwag mo lang ipagkaitangan ako. Lumuhod na nga ito sa kanyang harapan. Ang OA mo, tumayo ka nga. Inaking na niya ito patayo. Nang makatayo ito ay niyakap naman siya nito at siniil ng halik sa mga labi. Sorry 1,000 times, Irene. Bulong nito sa pagitan ng halik.
Sorry is nothing without action, Jeric. Heto na nga, bumabawi na. Ayaw mo naman akong saktan eh. Hindi natatapos ng karahasan ng problema. Pero selfish ka rin kasi ang dami mong sinaktan para lang sa kaligayahan mo. At hindi ko masisisi si Glenda kung bakit siya nagrebelde. Hey, si Glenda ang may gusto na maging fling ko. At nangakong tutulungan ako makuha ang 60% shares ng kumpanya. Kasi magbe-benefit siya once naging CEO ako. Hindi ko naman nakalain na mai-inlove siya sa akin. She broke her promise at binago siya ng mataas na posisyon sa kumpanya. Nung sinabi ko na magpapakasal ako, nagalit siya. Kaya tinapos ko ng tuluyan ang anumang ugnayan namin. Paliwanag nito, napabuga siya ng hangin. Grabing stress ang binigay sa akin ng babaeng yun. Inakbayan siya ni Jeric at hinipo ang kanyang puson. So okay ka na? Pwede ko na bang hawakan si baby? Depende, kung may magawa kang kabalbalan, malabong mahahawakan mo si baby. Sweetheart naman, inaasar lang kita kasi cute kang mainis. Pero ganun lang ako magmahal. Siniko niya sa tagiliran ng asawa. Tama na, nagugutom na ako. Okay, kakain na tayo. Ikukuha kita ng food. Tinatamad ako maglakad. E di bubuhatin kita. Talagang binuhat siya nito. Tuwang-tuwa naman siya. Dahil maraming tao sa lobby, sa indoor garden na sila kumain kasama si Jason. Bilib din siya sa tibay ng loob ni Jason. Nakakayang makisama sa kanila sa kabila ng kabiguang natamo nito. Ipagdadasal ko na makatagpo ka ng maganda, mabait at mapagmahal na Doktora Jason. Sabi niya. Iisang lamesa lamang ang inukupan nila. Huwag na, Irene. True love comes unexpectedly at mas masaya yun. Tanggap ko na hindi talaga tayo pwede kasi kulang ang effort ko at hindi ako kasing romantic ni Kuya. Sorry bro, maniwala na lang tayo sa matatanda na nauuna dapat mag-asawa ang Kuya. Bata ka pa naman, marami ka pang makikilalang babae. Sabi naman ni Jeric. Napailing lang si Jason. Basta ang promise mo, gawin mo Kuya. Huwag na huwag mong paiiyakin si Irene. Sinasabi ko sa'yo, kukunin ko siya. Nito, tinakot pa ang kapatid. Natawa silang mag-asawa. Malabo yung mangyari bro. Matagal kong pinaghandaan na maging asawa si Irene. At para mas masecure ko siya, magpapakasal kami ulit. Ni Jeric. Manghang napatitig si Irene sa kanyang asawa. Naglabas na ito ng pulang kaheta. Seryoso ka ba, Jeric? Hindi makapaniwalang saad niya. Of course, wifey. Saksi ang mahal kong karibal na kapatid. Hihingin kong approval mo, sweetheart. Will you marry me again? Nakangiting sabi nito nang mabuksan ang kahon ng singsing. Sabay pa silang tumawa ni Jason. Oo, Ana, pakakasalan kita ulit. Yes! I love you so much, Irene. Sigaw nito. Excited na isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Paggawan ay sinaglitan nito ng halik ang kanyang mga labi. Maya-maya'y lumapit sina Angeline at Lolo Rodrigo. Natuwa naman ang mga ito nang malamang ikakasal sila ulit ni Jeric. I told you, Irene, you will love Jeric. Alam ko noon pa na mangyayari to, kaya pabor ko sa desisyon ng lolo mo na ipakasal kayo. Ni Angeline. Thank you, Mommy. May tiwala naman talaga ako sa desisyon niyo kasi simula nang kinupkup niyo ako, ay kayo na ang nagpasya para sa future ko. At wala akong pinagsisisihan kasi nagkaroon ako ng maayos na buhay. Promise, mamahalin ko po si Jeric ng buong puso. Anya. Niyakap din siya ng ginang. Isang buwan nga lang ang lumipas ay ikinasal ulit sa simbahan ng mag-asawa. Dahil masela ng pagbubuntis ni Irene, hindi siya pinayagan ni Jeric na magtrabaho hanggang sa mga anak siya. Kahit busy sa trabaho ang kanyang asawa, ay naglalaan ito ng oras para sa kanilang mag-ina nito. May mga kwentong hindi nagsisimula sa pag-ibig, pero hindi lahat ng ipinipilit sa atin ay sumpa. Minsan, dun pa nagbubukas ang pagkakataong mahalin ng isang taong dati hindi man lamang natin kayang tingnan. Ang tadhana may paraan ng pagsulat ng kwentong hindi natin hinihingi. Pero siya rin ang nagbibigay ng tapang para yakapin ang magandang dulo nito. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.